Okay, good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Lahat, magandang maulan na umaga. Yan. At tayo po ngayon ay nandito. Purihin po ang Panginoon. Kung bakit tayo ay nandito ay para sumamba at magbigay papuri sa Kanya. Siguro yung iba sa inyo ay walang halos tulog dahil sa umuulan, halos magdamag. Lalo na pagka ikaw ay nandito sa Marikina, sa mababa dito sa lugar natin, hindi ka talaga makakatulog. At kanina nga, narinig ko doon sa lugar ni Elder, may tubig yung kanilang karsada ata. So talaga nangangamba at maging dito kay kapatid na Christine. Ganun din naman sa bandang sa amin, so minomonitor natin yung natawag na level ng ating ilog, di ba? Pero purihin ng Panginoon. We prayed for this. Actually, napag-usapan namin ni Pastor kanina, na ipinag-pray niya, sabi niya, ay Lord, hayaan mo naman na huminto yung ulan na para naman hindi maging sagabal ito sa ating paglilingkod o sa aming paglilingkod ngayong umaga. Di ba nakita nyo, nagpakita po ang sinag ng araw kanina. Di ba? Napansin nyo ba na, ngayon may sinag ng araw yan po ay, kung minsan naglalambing tayo sa Panginoon, di ba? Naglalambing tayo sa Panginoon dahil pag magaganyan, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na pwedeng pigilin ang ulan o anumang unos sa buhay po natin at sa mundong ito. Amen ba doon, mga kapatid? Amen. Okay, so doon po lang sa inawit ng ating choir, His eye is on the sparrow. Kapatid, yun lang, kahit hindi na ako mag-preach, kung makikita nyo po yung message of the song, sapat na po para ma-comfort ka na yan po yung makikita nyo sa book of Matthew chapter 6. Nasabi niya, huwag kayong mag-alala, don't worry, huwag kayong magbalisa. Yan, yun po yung ano niya. Tingnan nyo yung ibon. Yan, yun doon po nang galing yun Look at the sparrow. His eyes on the sparrow. Yung ibon, hindi nga niya pinababayaan, kayo pa. Yun po yun. Bakit nga ba? Bakit nga ba ang tao ay nasyadong nagiging abala o nagiging mapangamba? Yan po ina natin, sabi ko nga, sa lahat ng creation, Panginoon. Okay? Alam niyo ba ang tao lang nagwo-worry? Meron na ba kayo nakitang ibong nagwo-worry? Meron bang gano'n? Wala. Meron ba kayo nakitang aso nagwo-worry? Wala. Pinapakain ng amo, pagka dumating yung amo, tuwan-tuwa na yung aso. Alam ko, darating na amo ko, papakanin ako. Tama? Mga nag-aalaga ng ibon, yan, sila Ate Lily. Hindi kailanman yung ibon na yan nag-aalala. Bagamat ito hindi lumilipad, pero alam ko, inaalagaan nyo. Pero yung mga ibon na nakalipad-lipad lang, sabi ng Panginoon, tinan mo yung mga ibon na yan. Hindi nag-aalala yan. Pinapakain ng Diyos. Kayo nag-aalala? O nga, no? Isipin niyo lang, His eye is on the sparrow. Basta ano niyo lang po yung ano nun? Napakaganda na. Kaya sabi ko, awit ako. Usually, pag ako magpipreach, hindi ako awit. Pero dahil, sabi ko, gusto kong awitin yung song na yun. Dahil isa sa mga favorite songs ko po yan. His eye is on the sparrow. Tingnan niyo lang po yung lyrics nun. Mako-comfort na kayo. Okay? Kaya yan po. So yan panimpula pa lamang at ayan. So ngayon po, medyo magbabalik tanong lang tayo ng konti para dire-diretso po tayo. At ito po yung nasa Kapitulo 3. Yan, chapter 3 of Book of Jonah. Pakanda po ito dahil sa chapter 1 ay mapapansin nyo, ito yung talking about si Jonah na tinawag na lingkod ng Diyos ay dapat susunod na lang sa Diyos yan. Isang propeta, dapat susunod na lang. Tama ba? Sunod na lang yan pero alam nyo, matigas ang ulo ni Jonah. Kaya po, dito sa screen, pinalabas ko po agad para lang makita nyo, si Jonah pagkatitignan nyo, isang propeta, parang ayaw talagang sumunod sa Panginoon. Ayoko dyan Noong sa pag-aaral natin, alam nyo, si Jonah po, kung bakit ayaw pumunta sa banda ng Ninive, dahil ito po ay isa sa mga nagpahilap sa Israelites.
Napakalupit. Yun nga yung sinabi ni Elder, napakalupit yan. Kung paano yan pumatay, kung paano magpahirap, napakalupit. So gusto ni Jonah na itong mga Ninevites ay maparusahan ng Diyos. Kaya alam niya, ang Panginoon maunawain mahabagin. Okay? Kaya nung time na yon, sinabi ng Panginoon kay Jonah, Jonah, pumunta ka roon. Okay? At ikaw ay ipangaral mo. Si Jonah, sabi niya, titakbo ko. Kaya yan po sa chapter 1, review lang, but Jonah rose to flee to Tarsis from the presence of the Lord. Tinipo yung to flee from the presence of the Lord. Nakita niyo ba yon? Tumatakbo siya sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka basta-basta makakatakbo sa presensya ng Diyos Tingnan nyo, the presence, he went down, look at the word he went down to Joppa and found a ship going to Tarsis. Take note of the word went down. Pagka ikaw ay lumalayo sa Diyos, ikaw ay pababa. Pansinin niyo po, ito yung napansin ko, nung habang binabasa ko, pagka ikaw, you flee from the presence of God, ikaw ay pababa. Pababa ng pababa. Parang spaghetti. Di ba? Sana may pagtaas. Ito yung natin. Dahil yung, bago ako pumunta sa chapter 2. Tingnan niyo po. So he paid the fare and went down. Nakita niyo ba yung word na went down again? So sabi ko, habang binabasa ko to, may gustong sabihin ng Panginoon. Every time you flee from God, from the presence of the Lord, you went down and down and down. Pababa ng pababa. Tingnan niyo po, pangalawang beses, he went down into it to go with them to Tarsis from the presence of the Lord. Talagang tumatakbo siya, mga kapatid, away from the presence of God. O parang away from the will of God. Ayaw niya sundin tatandaan niyo yung preaching ko na my way. Yung my way. Anong my way? Sabi ni Pastor noon, paborito raw nung kanyang tatay. Pagka kasi nakakanta yung, and now, the end is near. Yan, marami pong namatay na dyan. So wag yung basta-basta kakantayin niya kung saan-saan. Tatandaan niyo yung my way. Doon naman, ay kung natatandaan niyo, ang sabi ng Panginoon, do it my way, anak. My way. Kung ano yung kalooban ko, gawin mo. Kaso, ang sa awit, I did it my way. Di ba? Problema Pagka ganon, you are going down and down and down. Nakita niyo po ba yan? Verse 5. Tingnan niyo sa verse 5. Na-notice ko lang ito. When I go through it, from chapter 1, sabi ko, Lord, chapter 3 na lang ako. Hindi anak, bumalik ka chapter 1. Ipapakita ko sa iyo. Sabi ko, tingnan mo ito isang backslider Christian. Ito yung tumatakbo sa Panginoon. Backslider po, ito yung Kristiyano ka, alam mo ang Panginoon, pero takbo ka palayo. Natatandaan niyo yung preaching ko before. Malapit ka sa Panginoon, tumalikod ka, tumatakbo ka, palayo. Bumaba ako, pababa, patayo ng palayo. Habang lumalayo ka sa Panginoon, papunta ka dun sa iyong tinatawag na my way. Di ba? Kapatid? Tingnan niyo po yung verse 5. Tingnan niyo po. Then the mariners, sabi niya, mariners were afraid, and every man carried out to cried out to his God. Yan. Ito po yung mga tao na hindi po mananampalataya. Tumawag na kayo, kay Allah man yan, kay Buddha man yan, o kani-kanino, tawagin nyo na. And through the cargo that is in the ship into the sea. Ito po yung napansin ko naman, pagka ikaw ay tumatakbo sa Panginoon, may mga nadadamay. Napansin nyo ba? Nadamay yung mga kasama. Ngayon na mabigat, nagtatapon na sila ng mga, itapon nyo na yung para gumang tayo, malulubog tayo. Ayan. Tapos sino nyo po yun? Into the ship to lighten the load, para gumaang. Ayan. Pagka malayo sa Diyos, yung kasama mo, medyo iwasan mo. Ibig sabihin, dapat, kasi baka mapadamay ka. Okay?
Oh, pero may dapat gawin. Kaya nga tayo may care group partner. Pero tuloy ko muna ito. Bamihan natin na. But Jonah had gone another down into the, look at that, lowest part of the ship. Nakita nyo? Ito na naman siya. He went down and down and down. Tapos natulog. Okay, kala niya makakaligtas siya sa Panginoon. Look at verse 10. 10. 1:10. Yan, tama. Then the man, exceedingly afraid, they said to him, "Why have you done this? Jonah, ba't mo ginawa ito?" Matapos explain niya na tumakbo ko sa presence of God. Sabi nun, bakit mo ginawa yan? Yan. Oh. Ngayon, ang sabi niya, "Why have you done this? For men knew that he fled." Tingnan niyo na, take note of the word again. Fled from the presence of the Lord. Because he had told them. Sabi niya, because he had told them. Sinabi niya kasi, tumakbo po ako sa presensya ng Panginoon. Kaya, he went down and down, pangatlong down na to the lowest part of the ship. Makita niyo po, ang buhay niyo, kung kayo'y malayo sa Panginoon, pababa kayo to the lowest point of your life. Yun ang pinapakita ng Panginoon sa atin. Nung una, di ko napansin yan. Pero when I gone through it, sabi niya, anak, i-mention mo yan so that your people will know that you, when you go against my will, bababa kayo ng pababa. For God said, sabi niya, Jesus said, for without me, you can do nothing. Wala kayong magagawa. You do it your way, sige, do it your way. Tingnan natin kung sino mananalo sa atin. Your way or my way? Your will or my will? Di ba? Kadalasan sinasabi, ang Panginoon sabi niya, Father, let your will be done. Yeah? Sabi niya yan sa Panginoon, sa Father niya, dapat ganun din po tayo. God, let your will be done in my life. Ang problema, mga kapatid, hindi ganun. Pagka tayo nandito, nakikinig tayo ng mensahe, kailangan makinig tayo. At makuha yung matantunyo, yung mga bagay, baka hindi na pala ako sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Mabigat yan. Ito, tapos, ito na. Tingnan niyo po yung verse 15. Nakita ko rin po dito, so they pick him up. Ano sabi diyan? Itapon mo ko kasi yung tuloy-tuloy po niyan. Paano huhupa ang unos na ito? Hindi nila alam. Sabi ni Jonah, natakot magagawa, itapon niyo ako. Natakot sila. Sabi niya, Lord, pagka tinapon na, nag-ano sila, sa kamay nila, magkakaroon sila ng pananagutan. Pero wala sila magawa. Mismo si Jonah namin sabi, itapon niyo ako sa ilog. So, they pick him up, Jonah, and threw him into the sea. Down again, into the sea. Tinapon sa dagat. And then, the sea ceased from its raging. Wow! Ito mabigat, mga kapatid. Nangahulugan ng buhay ng isang hindi sumusunod sa Panginoon. Pwede ba mangyari yun? Kayo na nandyan, mga kapatid. Isipin nyo. May tinatawag tayong, ito yung sin unto untimely death. May nagtanong po yan May nagtanong sa akin, pastor, sa elder, dun sa 1 John, ano raw yung sin unto death? Sabi ko, yun yung sin to untimely death. Ano yung sin to untimely death? Yung hindi mo pa panahong mamamatay ka. Dahil bakit? Sa kasalanan mo, sa hindi mo pagsunod sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, kung diyan mo lang babasahin, ano isipin nyo? Kunyari, hanggang dyan lang, tinapon siya, isipin nyo, patay na. Tama? Wala na, patay na. Kung chapter 1 lang, patay na. Kung walang chapter 2, wala na. Tinapon siya sa dagat, tandaan nyo, sa ilog, wala na. Sa dagat pala, sa sea. Ano? So si Jonah, handa ng, Lord, ito na Nagkapin ko na to. Kung sumunod lang sana ako, hindi pa ako mamamatay. Pero wala na
You have to accept the fact mo, dadamay lang itong mga taong ito. Para bang ikaw, kung padre de pamilya ka, mga kapatid, ang bigat. Kapati ang iyong pamilya, madadamay hanggat hindi mo nare-realize na you're running from the presence of God. Kaya take note of that. Kayo ba'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Is it God's will or is it your will? His way or sabihin nyo, my way, Lord. Nakakita nyo? Kaya ako binibigay po yung mga title of the songs para pagka natandaan yung my way, no, it should be God's way, not my way. God's way dapat ako. Pagka natandaan nyo na kanta yung my way, hindi dapat my way. It should be God's way. Ngayon, ang pinakamaganda, hindi po natapos sa chapter 1. Meron chapter 2. Sa chapter 2, mga kapatid, binigyan ng diin ng ating pastor naman to, na pagka ikaw ay meron kang, alam niyo, tuminsan, pinadadanas po tayo ng Diyos na dumadaan sa konting, hindi konti, pagka ganyan palayo ka, pabigat ang problema mo. Tama ba, mga kapatid? Hindi mo napapansin yun? Pagka malayo ka, apart from God, pahirap ng pahirap ang buhay. Tama? Pahirap ng pahirap. Not until you realize, ito na yon. Ang sabi ng ating, kung nakikinig po kayo sa preaching last time, mananariwa sa inyo habang siya'y nandun. Alam niyo, ang pinakamaganda dito, nung siya'y tinapon, mayroong inihanda ang Panginoon sa verse 17, chapter 1, verse 17. Kung dyan lang matatapos, wala na. Kung, 15. Pero may verse 17, may inihanda ang Panginoon na malaking isda. Kaya nga sabi ni Elder, it is not just a fish story. Kaya nga sabi ko, ano kaya yung susunod kong title doon pagka number 3? Baka ako, fish crackers. Ayan? Story. So may cracker naman. So I was just thinking of it. So ngayon, nung naganda siya ng isda, at tingnan nyo, ang Panginoon pagka maganda ako isda. Yung malaking isda, nakuha si Jonah. Alam natin yan. Ito maganda. Nung nasa belly na siya, sa tiyan, nung isda, ilang days? Nakikinig kayo? Ilang days and nights? 3 days and 3 nights. Ayan. Usually, ganito po ako. Nagtatalong ako sa crowd para interactive preaching, ang tawag ko. Respond kayo para alam ko nandyan kayo. Para hindi kayo inaantok. Natutulog. Huwag po tayo matulog. Kaya tayo nandito to hear the gospel of God. Ayan. Para po makapakinig kayo. Kasi pipilitin ng kaaway. Remember this. Pipilitin ng kaaway, huwag niyong pakinggan. Hinihipa ng mga mata niyo para kayo matulog. Kaya ako palakad-lakad Opo. Para ang mata niyo gumagalaw. Para hindi kayo nakakatulog. Ano yung pangalawa? Sa chapter 2, nung siya'y kinuha, sabi ni pastor, ng unang puntos niya, nananariwa yung mga salita ng Diyos. Standing on the promises of God. Di ba? Remember? Nananariwa, pagka ikaw dumarating sa problema, naalala mo yung pangako ng Diyos. Lord, patawarin mo ako. Lord, alam ko mahabagin ka. Yun yung unang puntos ni pastor noon. Kung mare-recall mo yung tinuro ng mga salita ng Diyos. Kaya inirelate niya yung mga sinasabi niya from the book of Psalm. Hindi na para isa-isahin yan. Nakuha na natin yan. Tama? Na-relate niya. Kaya nga niya minimension Kasi alam niya yung book of Psalm. Lord, nung nandun ako sa shoal, ganito, ganyan. Until naging very sa akin yung verse 7. Look at the verse 7 of chapter 2. Tingnan niyo po yung verse 7 of chapter 2. When my soul fainted, ito na yung na-realize mo, nangihina na ako Within me, look at the word, I remembered the Lord. Wow. And my prayer went up to you into your holy temple. Bakit nga ba ganun? Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Sabi ng iba, parang kanta yun yung mga matatanda na alam kanta yun. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot.
Pagka may problema, doon mo lang siya maalala. Pagka masaya, hindi mo naalala. Wala kang pakialam. Sa anong dahilan? Saya buhay ko may pera ako Pero mga kapatid, pagka wala na to the highest point, bakit ba ganun to the lowest point of your life? Doon mo lang maalala. Bakit? Bakit kailangan kang maghirap? Nasa tiyan na siya. Anong naisip niya? Wala na ako, Lord. Ito na ako, nasa tiyan na ako ng malaking isda. Wala na. Pero alam nyo, may pang isda, masunurin. Yung huling-huli ng verse 10 yan, ang sabi doon, at inutusan, and God spoke to yung sa malaking isda, sa big fish, iluwa mo si Jonah, may pa isda, masunurin. Kunin mo si Jonah, kinain. Nung kinain, nasa tiyan na. Abay, laman tiyan na yun ba't ko iluluwa? Laman tiyan, iluluwa ko pa. Pero masunurin. Iluwa mo. Nung pagluha ng Panginoon, nung isda, alam mo, nasa siya? Nasa Ninive na. Andun na, malapit na. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi ko nga, kuminsan tayo tumatakbo palayo. Meron po akong ipapanood sa inyo na film. Actually, short lang po ito. Ito po'y laban. Ito, makinig muna kayo bago ipakita to. Ito po'y hinalukay ko. 1929. Ito'y may football. Football po ito. Siguro, iba sa inyo, hindi... yung football po, ito yung ibinabato, kinukuha, itinatakbo doon sa base nung kabila. Doon sa kabila, so yung court, yung goal, parang basketball, ito goal namin. Tama na, basketball, 2 goal, kanan, kaliwa. Okay. Pagka nag-rebound, nag-jump ball, dapat kung saan nakaharap yung kakampi mo, doon ka pupunta. Ganon din po sa football. Ito yung hinahagis at dinadala. It was 1929. Okay, January of 1929, kung saan ang University of California ay kalaban ng Georgia Tech. Okay? Ito po yung magkalaban, yung labanan nito, talagang, ang puntos ay 2 puntos lang ang naging lamang ng nanalo. Ang maganda nito, kainitan ng laban. So ang po nito, kung hindi kayo ng football, pagka kayo nakasalo ng bola, tatakbo kayo doon sa court para makiscore, parang basketball, tatakbo ka sa goal nyo para ma-shoot points. Diba? Tingnan nyo po, ito ipapakita ko sa inyo. This is kaya sabihin nyo, bakit yan black and white malabo na? In 1929 pa po itong nahalukay ko Okay, ang pangalan niya ay Roy Regal. Tandaan nyo yung pangalan, Roy Regal. Okay? Pero nabansagan po siya ng iba dahil sa ginawa niya. Tingnan nyo po itong papanoorin natin. Case of misdirection in the history of football. Wrong way, Roy Regals retrieves a fumble, then rockets 60 yards to the end zone. Roy, great play, wrong way. Ayun, nakita nyo ba? Labo na, no? Naano nyo ba? Labo naman. Hindi po nangyari. Napansin, 12 seconds lang yan Maliwanag ba? Nakita ba ng Nakita naman. Nakita nyo mo yung nag-fumble, yung bola? Yung po nag-fumble, sa kalaban po ni Roy Regal yun, ang may hawak ng bola. Ang matindi na tackle. Nabitawan yung bola. Nakita nyo, nasalo niya. Nasalo niya, umiwas-iwas siya, tumakbo siya. Ang problema, imbis na patakbo siya doon sa court niya, ito yung court niya. Patakbo siya. Ito yung court niya dapat. Umiwas-iwas. Tapos nakita nyo yung mga humaharang sa kanya. Bumalik. Nakalimutan niya, hindi pala ito yung goal niya. Ayun yun, nakita nyo ba yun? Ulitin po natin para makita nyo. Ngayon merong nag-tackle sa kanya. Yung merong umanong ganon. Alam nyo kung sino po yun? Yung po ay kanyang kasama. Unusual yun dahil dapat ang magtatakal sa iyo yung kalaban. Ang nagtakal sa kanya, yung kanyang kasama. Tingnan nyo po uli, yung baka hindi nyo po napansin. Paulit natin. Direction in the history of football. Nakuha niya yung football. Ayan, dapat dito sa pupunta. Dito sa pupunta. Nagsihiya mo yung tao. Wrong way. Wrong way. Ayan. Nakita nyo may nagtackle?
Yan po ay, ulitin ko, for the sake of, ito'y maano nyo rin, dahil part ng history ito, ang tawag sa kanya na ngayon, wrong way regal. Ang regal po ay para lang R-I-E-G-A-L-S, regals. Okay? Siya po yung ano niyan, ito, binabasa ko po yun. Siya ay tumakbo ng 65 yards na. 65 yards away from his goal. Dapat papunta doon sa goal niya. Kaya lang pumunta dito. Bumalik. Yung mga tao, ang sigaw, wrong way, wrong way, wrong way. Yung iba sigaw, turn around, turn around. Aba, hindi ba rinig ang ginawa nung kasama? Nakita nyo ba? May nagtakel. May nagtakel. Kasama niya po yun. Si Benny Loms po yun. Tinakal siya. Saan ang dahilan? Kasi pagka nakapunta siya sa kabila, alam niyo ba, kahit siya ang medala, napunta sa kabilang court, kanino score? Sa kalaban. Yan po nangyari dun sa aming school. Hindi ng laban. Jump ball. Hindi ng laban. Nalito yung nag-drive, tinira, pumasok, tuwa-tuwa. Siya lang yung tuwan-tuwa. Sabi, hindi natin goal dyan dito. Ha? Yun po nangyari doon sa school namin dati. Sabi na, tuwan-tuwa yung nakashoot. Sabi namin, mali dito. Siya tuwan-tuwa, pero yung mga tao, no, mali, nakiscore yung kalaban. Ano po yung gusto kong sabihin? Sa buhay natin, kung minsan tumatakbo tayo na mabilis, pero hindi nyo alam, hindi pala yun yung goal nyo. Mali, pinupuntahan nyo. Sumasigaw na yung mga kaspo nyo, turn around. Wrong way. Kaya alam nyo, naging niya, hindi siya nagkaroon siya ng anxiety, nagkaroon siya ng very stress, bilang isang well-known athlete. Si Roy Regal po ay isang well-known athlete po yan. Kaya lang dahil dun sa nangyari nyo, ang tawag sa kanya, alam nyo, wrong way Regals. Dinala niya po yun dahil natalo sila. Alam niyo kung ilang puntos? 2 points. Because of what he did, they lost the game. Hindi niya matukuha yun. Hindi siya makarecover, mga kapatid. Pero, alam niyo yung nagmamalasakit sa kanya, yung kapwa niya, bagamat masakit yung pagkakatakil. Hindi niya naintindihan. Nung sabi niya, mali kasi yung pinunta mo. Tsaka niya lang naintindihan. There are times, sa buhay po natin bilang mananampalataya, pagka kinukorek kayo, ayaw nyo eh. Ang hindi nyo alam, papunta kayo to the lowest point of your life. Kaya nga po, kailangan natin ang care group partner. Kasi there are times, palayo na kayo ng palayo sa Panginoon, mapapahama kayo, kaya kailangan nyo na may magsasabi, kapatid, kapahama ka ng dadanasin mo. Kaya may nagpapaalala. Kaya nga, ang ating leadership, inano po natin na magkaroon tayo ng care group partners. Okay? Wala pa po ako sa aking message. Introduction pa lang po yun. Sabi na, yun na nga ba sinasabi ko? Kasi introduction pa lang yun. Tandaan nyo, chapter 2 pa lang yun. Ito po yung chapter 3. Ano po yung natin? Ano sigaw sa kanya? Wrong way, Regals. Yung iba po sumisigaw, turn around! Umikot, pabalik! Parang ano po yan? When you say turn around, 180. Turn around, going here, papunta ka sa goal ng kalaban, you turn around 180 para pabalik. Kaya yung title ng aking message ay Turn Around. Yan. Sabihin niyo po, turn around. Hindi po lahat ang sasabi. Sabihin niyo po, ready? Begin. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound. Yan. Ulit. Turn around. Alam niyo, nung anong ito, sabi ko, meron kantang turn around. Kala ko turn around ang title. Iba natatawa. Sabi ko, maganda to, i-title ko. Kasi doon sa film na yon, ang sigaw, turn around, turn around. Sabi ko, maganda.
Parang may kanta yun, turn around. Kala ko yun ang title. Yung pala, ang title niyan ay Total Eclipse of the Heart. Yan, di ba? Sabi ko, at least hindi nyo malimutan, meron na kayong My Way, meron na kayong Torn Between Two Wisdom, di ba? Ano ba isa? Meron pa ako isa eh. But anyway, ito naman yung turn around, every now and then I get... Anyway, yan yung kinakanta. Sino kumanta niyan? Si Bonnie Tyler, 1998. I research it. Sabi ko, Lord, parang ang Panginoon, parang yung bang, paano rin, alam niyo ako, joker ako. Pero, pag ako nagbabasa, and then nakikita ko, when I go on through the message of the Lord, minsan siya nagbibigay ng I remember the song tuloy, Turn Around. Ay, hindi pala, Total Eclipse of the Heart. Kala ko talaga, yun ang title nun, yung Turn Around. Kasi puro turn around sinasabi. Ilang turn around Di ba? Pero yung kantang yun, nung binasa ko, napapagod na rin siya sa mga bagay na ginagawa niya. Kaya sinasabi, you turn around. Tingnan po yung song na yun. Papagod na ako, umiiyak na ako parati. Sabi na yung song, you turn around. Sabi rin ng Panginoon, you must turn around. And this time, on chapter 3 of the book of Jonah, ayan, mag-umpisa pa lang ako mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo? Parang ayaw nyo na atang ituloy ayaw nyo na ba? Ito nga ang problema. Pagka telenovela, magdamagan, pinapanood nyo. Tama? Pagka preachy, alam nyo, pagdating sa langit, wala kayo maririnig kundi pangangaral ng Panginoon. Hindi kayo panlangit niyan. Kaya ngayon pa lang, masanay na kayo. Okay ba yan mga kapatid? Wala na kayo. Okay ba yung mga kapatid? Tingnan nyo, katabi nyo, tingnan nyo, sabihin nyo, turn around. Yan, di ba? Ayan. Naalala ko talaga yung alam nyo, nung ako'y college, ito sabihin ko lang, ito, konting kwento lang. May kwento pa no? Yung aking may bahay nasa harapan ko, nagre-review kami, sabi ko, ang ganda siguro nito. Nakita ko yung batok niya. Sabi ko, turn around. Yan, sana. Natatawa tuloy si Gab. Sabi ko, sana you turn around. Abay, nakita ko, maganda. Sabi ko, batok pa lang yung nakita ko sa kanya. Pero nung talaga nga naman. Kaya nabighani na po ako. Nung nag-turn around siya. Ayan. Konting kwento. Yan. Nasa na ba ako? Nalito na ako Yan na. Kaya yun yung title ko, turn around. Pero una kong puntos. Unang puntos na kagad. Ay, God, second chance. That's my first, Another, yan, look at the verse na, yung binasa natin kanina. Tingnan nyo po, God, second chance. Binigyan ng pangalawang pagkakataon si Jonah. Dapat wala na Tama ba, Walid? Dapat wala na Dapat patay pero, nung nakita ng Panginoon, na nagsisi siya, sa tiyan, biro mo, sa tiyan ng isda. Dapat nilunok na siya. Dinigest na siya. Pero iniluwa pa. Second chance. Tingnan niyo po yung verse from chapter 1 to Tingnan niyo po, sundan niyo po ako. Now the word of the Lord came to Jonah the second time. Nakita niyo po yon? The second time. Parang ganito, ang Panginoon kaya bibigyan ng pagkakataon na pagka kayo second time, anak, maglingkod ka. Anak, lumayo ka sa kasalanan na yan. Ipapahamak mo. Bibigyan kang pagkakataon. Pagka nakita mo na nakita mo na ang pagkakamali mo, you turn back to the Lord. Maalala mo mga pangako niya? Arise and go to that great city, Nineveh. To Nineveh, the great city, and preach to it the message I tell you. Ganun na ganun uli yung chapter 1. Second time, pumunta ka dun. Sumunod ba? Verse 3. Sabi po sa verse 3, so Jonah arose and went to Nineveh. Amen? Amen ba mga kapatid? Mag-amen kayo. Alam niyo bakit? Isa kung ano yan. Pagka kayo nag-amen, pagka kayo gising, nag-amen, yung natutulog, nagigising.
Sasabi niya, Amen! Amen, amen, amen. Yung natuto, amen, amen. Kahit hindi niya naririnig, nagugulat yung nakakatabi, amen, amen. Kaya nagigising, kaya nakakatulong kayo nun. Kaya kami na kung narinig na magandang salita, you say amen. You agree sa salita ng Panginoon. So Jonah arose and went to Nineveh. Amen? Amen. O, diba? Sumunod na eh. According to the word of the Lord, now Nineveh was an exceedingly great city, a 3-day journey in extent. Wow, this is a great city. Wow. Oh, ang sabi diyan, and Jonah began to enter the city on the first day walk. Oh, sa unang naglakad siya. Then he cried out and said, yet 40 days, tingnan yung preaching niya. Kakaiba, no? Sa loob ng 40 araw, Nineveh will be overthrown. Biro mo, naglalakad ng ganyan sa Nineveh. Sabi ng Panginoon, pumunta ka. Hindi niya alam. Tandaan niyo yung sinasabi ni Elder, malulupit itong mga taong ito. Maaring kaya ayaw ni Jonah na pumunta. Bakit? Pagka sinabi niya, magsisi kayo, hulihin siya, pupugutan siya ng ulo. Ganun kalulupit yan. Yun yung sinasabi. Other than dun sa, na itong mga Ninevites na to, pagka nagsisi, iuurong ng Diyos yung hatol sa kanila. Gusto nga ni Jonah hatulan to eh. Gusto nga ni Jonah hatulan. At saka pangalawa, sandali, baka ako patayin dyan pagka ako nagsalita. Pero sa pagkakataong ito, look at this. Nung siya'y naglalakad, tandaan nyo, 3 days siya, ikutin yan. Ang laki niyan. Sabi niya, he began to enter the city, the first day walk. Doon pa lang sabi niya, yet, ito pa lang 40 araw, bibigyan kayo ng Panginoon. Parang isang banta, hindi preaching talaga na, uy, mahal na mahal kayo ng Diyos, magsisi na kayo. Hindi ganun eh. Ang sabi diyan, 40 araw, itong Nineveh will be overthrown. Wow, ano kaya nangyari? That is, look at this nung sinabi yan, ito ay a second chance kung saan ginamit ko rin po yung word na turn. Ito naman ay ang natin dito ay Jonah turns to follow God. Yan. Pagkabasa mo yan, yan po yung sub-point nun. Nung sinabi ng Panginoon, you have a second chance. Jonah now decided to turn to follow God. Wow. Okay. So, ano kaya nangyari nung pagkakataong yan? So, ngayon naman, pangalawa na tayo. Mabilis na yung ko. Second point na ako. Ang second point, tandaan nyo, God's second chance. Ito naman, God's message to repent. Yung pagkakataon yun, yung mensaheng galing kay Jonah, galing sa Panginoon. Sabihin mo na lang yan. Hindi na lang takot si Jonah. Sabihin mo yan, bakit? Alam na ng Diyos eh. Alam na ng Diyos na itong mga taong ito magsisisi. Alam niya na yun. Kailangan niya lang ng tao may magsasabi. Look at verse 5. 5 to 9. Tingnan niyo po. Kung may Bible kayo, take note niyo po yung mga sinasabi ko. May mga Bibles na ba kayo, mga kapatid? Again, we encourage everyone to have a Bible. Not just electronic Bible, but have a Bible. Notebook. Magbibigay na mamaya ba yun, Elder? Tsaka, dapat may ballpen kayo. Kaya kung mayroong mga ganyan notes, iyan po natin. Katulad yan. Nawala yung sa screen. Di ba? Ay, nawala pala doon. Dito pala meron. Okay. Ayan. So, dapat yan, nakikita nyo na po sa book yan. Diyan sa Bible nyo. So, sabi dito, so the people of Nineveh, the Ninevites, believe. Look at the word. Believe God proclaims a fast. Yung fasting po ito. Ayuno. Put a sackcloth from the greatest to the least of them. Yung pong sackcloth, ito po yung parang sako yan eh. Parang isang tela po nung na magaspang. Na sila sa Panginoon. Mamaya, i-mention ko po yan. And then came to the king, then the word came to the king of Nineveh,
Yung hari ng Ninive, nakarating na rin. So, alam niyo, pagkahari ka, at yung malupit na hari, at nakarating sa kanya, dapat ang gagawin yan. Sino ba yung nagpo-proclaim na yan? Hulihin yan at patayin yan. Siguro kinatatakot ni Jonah, pero look at this. Even the king of Nineveh, he arose from his throne. Nakaupo, he arose and laid aside his robe. Hinubad niya yung kanyang robe. Mga kapatid, and covered himself with sackcloth at naupo siya sa ashes. So sabi ko, ano tong ibig sabihin na ito? Nung when I studied it, sabi doon sa aking pinag-aralan po yan, sabi niya, ito po yung ibig sabihin nito is to, yung nagre-repent o symbolizes a deep sorrow and repentance for sin and a plea for a divine intervention. So ano po yung tatlong yon? Pagka yung hari at yung buong Ninevites, nag-cover na ng parang hiya-hiya sa Panginoon. Ibig sabihin, sila very sorrowful about their sin. Tumatalikod na sila. Deep sorrow, ang sabi doon. At ang sabi diyan ay repentance. When we say repentance, tumatalikod po sa kasalanan. Sinabi, from their evil ways. Alam niyo, sabi nung the word repent, dito, ay sabi, to repent is to turn away from sin and turn toward God. Sabihin, katulad na sabi ko, kung ikaw papunta sa kasalanan, tumalikod ka, pumunta ka na lang sa Diyos. Ganun po yung repentance. Yun yung nakita ng Panginoon. From this, ano po yan? So, ito na yan. So, ano nangyari ngayon? So, ayan na po. Naupo, sackcloth at in ashes. Sabi ko, Lord, ba't hindi on ashes? Bakit kaya in? In parang sa loob. Yung pala, parang siya nung ashes, punong-puno ng yung abo. Okay? So parang inaano niya, ako galing sa abo, babalik ako sa alabok, di ba? From ashes to ashes, from dust to dust. Tao lang ako, Lord. Anytime pwede mawala buhay ko. Okay? So, ano sabi po dyan? So, nano daw po tayo sa a message to repent. So, people, ito naman po yung subpoints ko. People turn from their evil ways. A sign of repentance, mga kapatid, tatalikod ka. Ito nga yung kalungkutan Noong time na meron tayong kasamahan dito, mga kapatid, na kinausap na ni pastor at ni elder, sinasabi yung kasalanan niya. Ayaw niya. Hindi po, mas gusto ko pong lumigaya. Wala po ba akong karapatang lumigaya? Yung po ang sabi niya, that is coming from the mouth ng isang kasamahan natin dito. Kinausap po namin ang aking may bahayan. Dahil alam namin, papunta siya sa isang sitwasyon na pababa. Not to mention the name. Kilala niyo po ito. Mahal na mahal po natin ito. Katuwaan natin to. Pagka every time na may gathering, nandito siya. Very active po ito. Christmas party, nakakatuwaan natin, di ba? Ang saya-saya natin. Mahal na mahal natin, kinausap po namin ang aking may bahay. Dahil alam po namin, pasaglak siya sa kasalanan Pero ewan ko ba, bakit po ba ang tao hindi niya makita sarili niya pagka pupunta siya doon sa puntos na pasaglak siya sa kasalanan? Alam niyo, sabi niya sa akin, ito, medyo may kalungkutan sasabihin ko sa inyo. Ang sabi niya sa akin, wala ba akong karapatang sumaya? Wow. Sabi ko sa kanya, meron kang karapatang sumaya, pero sa tamang paraan. Alam niyo yung desire niya? Sumaya siya. Parang ang lungkot ng buhay niya, parang hindi pa siya kontento sa Diyos. Sabi namin, kailangan sabihin to kay pastor, kailangan sabihin kay elder. So ako naman, baka hindi sa akin makikinig dahil siyempre, bikon lang ako. Baka kapag si pastor ang nagsabi, si elder nagsabi, nag-join forces na po yung dalawa. Join forces na. Hinausap. Naku mga kapatid, akala ko marirecover natin tong kapatid natin ito. Alam mo, nakakalungkot po. Kasi mahirap pong saklolohan ng isang taong ayaw mapagsaklolo. Nakuha niyo po yun, yung bang nalulunod na, inaabot mo yung kamay, ganito po yung ginagawa. Hindi lang po ako nag-aabot. Hindi lang aking may bahay ko. Si pastor, si elder, inaabot na, halika na, malulunod ka.
Hindi po inabot yung kamay, mga kapatid. Sabi niya, hindi po. Sino pipiliin mo? Ang Panginoon ba o yung gusto mo? Ito po. Wow! Hindi hindi ko maunawaan yun. Yung bang alam na ng tao ang kapahamakan, pipiriin pa rin ang kapahamakan. Nasa wastong pag-iisip ba? Nasa wastong pag-iisip. Pero bakit? Gusto ko pong sumaya. Wow! Think about it, mga kapatid. Lumipas ang ilang buwan. Nakakalungkot, mga kapatid, nung nalaman kong nagdurusa siya ngayon. Lungkot po tayo. Hindi tayo natutuwa. Buti nga sa kanya. Buti nga sa kanya nangyari yan. Ang tigas ng ulo niya eh. Hindi po kung paano ang Diyos mahabagin, ganun din po dapat tayo. Mahabag tayo doon sa tao. Kasi impyerno pupuntahan niya. Kaya alam nyo ito, ayokong dahil mangangaral pa po si Deacon Al next week. Huwag kayong mawawala dahil continuation po. May makikita kayo kay Jonah. Ano talaga laman ng puso niya. Okay? So, nangaral na awa ang Panginoon dahil bakit? Hatulan to eh. Hatulan ng mga tiga Ninive. Wala pong pinagkaiba sa atin yan. Pwede tayong hatulan ng Diyos. Itong taong ito, nalulungkot po ako. Kasi para ko ng to eh. Ito po pagka may kailangan kami sa bahay, para makatulong ba, para mabigyan ng pagkakataon, tatawagin namin, masaya naman. Pagka nandun yan, parang pagka nakakwentuhan kami, masaya siya. Pero nalulungkot lang ako, nung siya ay sinabi niya sa akin, wala po ba akong karapatang sumaya? Yung word na sumaya, panandali ang aliw. Pero habang buhay mong dadalin, yan ang isipin niyo, panandali ang sarap. Hindi mo iniisip, ano magiging consequence yan. Tandaan niyo, hatak-hatak niyo po ang iba pa rin mga tao. Lalo na ang pamilya niyo. Isipin niyo bago niyo gawin ang isang bagay away from the will of God, isipin niyo, hindi lang kayo mapapahamak, pati ang mga mahal niyo sa buhay, mapapahamak. Kaya bago niyo gawin, ilang beses yung pag-isipan. This is a warning from the Lord. Yan ang sinabi niya sa mga Ninevites. Pagka hindi kayo nagsisi in 40 days, magugunaw o ma-overthrow ang ano po yung magugunaw. Kasi po, sa Sodom at Gomorrah, ganyan din po sinabi ng Panginoon. Sodom at Gomorrah, di ba remember Sodom at Gomorrah? Tinupok ng Panginoon. God has been very patient sa Sodom at Gomorrah. Nakiusap si Abraham. Panginoon, pagka meron 50, tutupukin mo po ba ang Sodom at Gomorrah? Hindi, alang-alang sa 50. Sa 40, wala makita sa 50, 40, 30, 10. Kahit 10 na lang. Hindi ko tutupukin yan. Alang-alang sa 10. Pero walang nakita ang 10. Si Lot at ang pamilya na lang. Sabi niya, paalisin mo si Lot. Hindi magsisisi ang tinupok ang Sodom at Gomorrah. Nang si Noah ay inutusan ng Panginoon, sabihin mo sa mga tao, magsisi. Magkakaroon ng pagbaha. Mamamatay sila. Pumasok sa arko. 120 years, mga kapatid, nangaral si Noah. Pero no one believed in the Lord. Alam niyo na po istorya. Ilan lang ang naligtas? Ilan lang po naligtas? 8. Yung 3 anak ni Noah, asawa nila, si Noah at yung asawa niya. Nakakalungkot. Nalulungkot ang Panginoon. Pero God gave a chance. Nakita niyo po? The people turned from their evil ways. Tuwang-tuwa ang Panginoon. Tingnan niyo po yung dyan. Tuwang-tuwa ang Panginoon nung dahil, bakit po? Dahil
nanumbalik muli ang mga masasamang tao. Ito, biro nyo, ang lupit ng mga tao ito. Ang lupit nga, yun nga yung sinasabi ni Elder, ang lupit. Kung paano babalatan ng tao, paano susunugin ng tao, wala silang pakialam. Malulupit itong mga Assyrians na ito, itong mga Ninevites na ito. Pero God has, ito po yung pangatlo ko, number 3 na po ako. And look at this, God's unwavering mercy. Nahabagin ng Diyos eh. Look at verse 10. Tingnan po ang verse 10. Chapter 3, verse 10. Ang sabi po dyan, then God saw their works. Alam mo, pagka ikaw nanunumbalik sa Diyos, makikita niya ano yung tama mong paggawa na. Okay? Yung panunumbalik mo. Sabi niya, that they turned from their evil ways, sabi niya, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. Wow. Handa na ba? Handa na ba yung judgment? Handa na, mga kapatid. Handa na talaga. Alam nyo, minsan, may mga bagay po tayo na, yan po yung pangatlo na ano ko, nakita nyo po yung God's unwavering mercy. Kaya nga yung, sabi ko, Lord, the steadfast love. Natandaan yung ano? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sarap pong awitin nun. Ang mercy ng Panginoon is new every morning. Kahit ikaw'y nagkasala, anak, nakapagparin ako sa iyo. Manumbalik ka na, anak, bago maging huli ang lahat. Sapagkat alam nyo, ang Diyos po, sa Isaiah chapter 13, verse 11, He will really punish the evil works. Tingnan nyo po, Isaiah chapter 13, kung meron po kayong Bible, better you can open, pero yan po, i-note nyo po yan. May notes po kayo, ilagay nyo sa note. Sabi ng Panginoon, I will punish the world of its evil. Sabi niya, and the wicked for their iniquity. I will halt the arrogance of the proud and will lay low the haughtiness of the terrible. Ito po ninyo, particularly ang isang ano yan, yung mga mayayabang. Yung mga evil people. Kaya huwag yung mag-alala, bakit yung mga tao ito gumagawa ng masama? Patuloy pa rin pinagpapalas. Psalm 73. Bakit ganun, Lord? Pero huwag kayong mag-alala, God will punish them. Darating po ang pagkakataon na magkakaroon na sa Bible ay may sinasabing white throne judgment. Ito mundo po natin, kung bakit ito po yan ang huling-huling pinakita sa akin ng Panginoon. Sabi niya, I will punish the world of its evil. Tingnan niyo po, ang mundo ba natin is really evil right now? Many wars. Hindi pa po natatapos ang giyera. Nagpatuloy po ang giyera. This wicked, sabi niya, the wicked for their iniquities. Yung mga tao po, sama. Ngayon lang, alam niyo na naman po, merong, ang dami po, hindi na para isa-isahin. Mga kapatid, makasalanan na ng mundo. Tama ba? Kaya, tingin niyo ba paparusahan ng Panginoon ang mundong ito? Ito po, sabihin ko sa inyo. There is an impending warning sa mga tao po. Actually, we have to share this good news. Kaya po yung mission natin, pursue one-on-one evangelism, saying the gospel to the people around us. Bakit po? Bakit natin gagawin yun? Para bang mga miyembro ng church natin? Ng MCBC? Hindi po. For them to be rescued from the punishment of God. To them to be rescued from the evil things that they're doing para wag po silang mapunta sa impyerno. That will be doomed forever and ever. Parang ganito rin po yan. Bagamat ito hindi natin alam. Doon may 40 days eh. May 40 days, tama? Give you 40 days. Ito hindi natin alam kung hanggang kailan. But I'm telling you this, mga kapatid.
Right now, nakalatag na po lahat para madali nang i-proclaim ang isang araw ang Antikristo. Malapit na po yan. Sabi ko nga po sa Bible study group namin, pagka tingnan niyo po ang YouTube, Preparing for the Third Temple, mga kapatid, magugulat ka. Itingnan niyo po sa YouTube yan, the preparation of the Third Temple. Ang ganda nga na, yung ganito, nakita ko, anong tawag dito? Minora. Nandun po sa Israel yan, nakabalot na, inihahanda na. Yung mga kasuotan ng mga Levites, yung kanilang mga ceremonial na dadalhin, yung mga, tawag ba doon, yung cow o yung heapers, na kulay pula. Mga kapatid, galing Texas, pinadala na po doon, tingnan, wala pong blemish. Sabi ng mga okay na to for sacrifice. They are now preparing the temple. They have the plano na po. The plan. Ba't mo sinasabi yan? Ano para sa amin yan? Ano yung sabi sa Bible? The Antichrist will sit on the temple of God. Lapit na kaya yun? Tingin nyo. Lapit na. Ayan na. Ngayon, God is warning us. Kayo po na nakikinig. Tayo na nakikinig. Tayo na nandito. Ang tanong po, are you in the family of God? Kayo po ba ay kasama pagka po dumating ang Panginoon? Are you in the family of God? Bay, hindi maka-amen Siguraduhin niyo po yan. Kasi po pagka dumating yung araw na yon, you will be surprised. Pagka kayo ay hindi kasama, may iwan po kayo. Kaya nga, there are times, pinadala ko po nung sa ating messenger, yung una ko to nakita kay Elder yung nagpipreach, yung nagpipreach, nagpipreach about the second coming. Sunday yun. Nakita ko sa kanya, tapos nakita ko ulit sa YouTube. Biglang kumidlat, bumagsak yung Bible. May mga nawala. Nag-iyakan yung mga tao. Bakit? Naiwan sila Alam nilang naiwan sila. Sana hindi mangyari sa church yun. Sa ating church. Pagka dumating ang Panginoon, sama-sama tayo. Amen ba mga kapatid? Nawa po, kung kayo'y tiyak na, isipin yung mga mahal nyo sa buhay. Meron pa kaya hindi makakasama? Share to them. Kasi malapit na po talaga. Malapit na. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mga salitang ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Dito nyo po ipinakita sa amin your second chance po na pinagkakaloob sa bawat isa. Hayaan niyo po, dakilang Ama, na makita namin sa aming sarili kung kami po ay tumatakbong palayo sa inyo. At kung ganun ang aming sitwasyon, kami po'y manumbalik sa inyo, Panginoon, at masunod namin nawa ang inyong kalooban. Panginoon, hayaan niyo po that this message of repentance, Panginoon, ay maisalamin din namin at makita po namin na sa pang-araw-araw naming pamumuhay sa mundong ito ay nagkakasala po kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na makita nawa patuloy ang inyong unwavering mercy, Panginoon. Ang inyong kahabagan sa bawat isa. At ito rin po naman ay maipagsabi rin po namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, upang sa darating na paghuhukom, Panginoon, and white throne judgment, Panginoon, na darating po yan, na yun po yung nasabi nyo, we will be judged according to our works, Panginoon. Pero yung those that is written in the book of life, we will be with you forever and ever in heaven. Again, Father, sa mga kapatid po namin na sa pagkakataong ito, sa mga nakikinig, kung wala pa pong katiyakan sila na may katiyakan ng buhay na walang hanggan, ang dalangin ko po, Panginoon, mangusap po kayo sa kanila
At kausapin niyo po sila, ligaligin niyo po sila, Panginoon, upang ma-realize nila na hindi pa po sila part ng inyong family. Again, Father, thank you so much for your word. We give you back the honor and the glory. In Jesus' name we pray. Amen.